Una sa ating mga balita, sinimula na ni Pangulong Aquino ang selebrasyon ng unang EDSA People Power Revolution. Sa unang pagkakataon, idinaos ito sa mga lugar na sinalanta ng mga nagdaang kalamidad upang maging kabahagi ang mga apektadong komunidad. Kabilang sa mga binisita ng Pangulo ang Davao Oriental, Bohol at bibisitahin bukas ang ilang lugar sa Eastern Visayas. Kaugnay nito patuloy ang paghahanda sa Cebu para sa anibersaryo ng EDSA Revolution. Sa pag-iikot sa lugar na sinalanta ng kalamidad, unang binisita ni Pangulong Aquino ang bayan ng Katiil sa Davao Oriental. Ito'y sinalanta ng Bagyong Pablo noong 2012 at Bagyong Agaton nitong nakaraang Enero. Sa kanyang talumpati, hinikayat ng Pangulo ang mga residente na gamitin ang diwa ng EDSA para sa patuloy na pagbangon mula sa kalamidad. May karagdagang ulat si George Bandola via phone patch. George? Attorney, dahil naniniwala ang Pangulo na sa bawat pagkakadapa at sa bawat pagbangon, sa bawat inisyatibang nagsisigurong walang may iwan sa paglalakbay sa tuwid na landas, na isa sa buhay daw ang tunay na diwa ng people power na nangyari dyan sa kahabaan ng EDSA, 28 taon na ang nakakalipas. Kanina sa ginawang pag-iikot ng Pangulo, lula ng isang helicopter, binaybay nito ang Davao Oriental at maging ito ay kumbinsidong nagbago na nga ang bayan o ang lalawigan ng Davao Oriental, lalo na sa mga bayan na naunang sinalanta ng Bagyong Pablo at maging nagkaroon ng dalawang dagok ng maranasan naman ito, ang Bagyong Agaton. Ayon sa Pangulo, gaano man daw katindi ang pagsubok na hinarap ng mga ito, ay nakita malasakit at damayan at dedikasyong bumangon ng mga taga Davao Oriental, lalong-lalo pat nakikita rin nila ang inisyatiba ng pamahalaan at ng mga local government units na matulungan ng mga ito mula sa 4P, ito yung Pantawid Pamilya Program, mga livelihood programs at ganoon rin mga pabahay. Ang pagsisiguro naman itong si Governor Corazon Marañon ay ipagpapatuloy naman ito mga nasimulan ng administrasyon at hanggang sa tuluyan makabangon ng ating mga kababayan mula sa dagok na nangyari dahil sa mga sunod-sunod na kalamidad. Narito po ang magkakasunod na pahayag ng Pangulong Benigno S. Aquino III sa kanyang pagtungo sa Katiil, Davao Oriental at ni Governor Marañon. Sa unang pagkakataon bilang Pangulo, pinili nating ipangdiwang ang anibersaryo ng EDSA sa labas ng Maynila sa piling ng mga kababayan nating dumaan sa matitinding pagsubok dulot ng sakuna. Dahil naniniwala po tayo, sa bawat pagkadapa at sa bawat pagbangon, sa bawat inisyatibang nagsisigurong walang maiiwan sa ating paglalakbay sa tuwid na landas, na isasabuhay natin ang tunay na diwa ng people power. Nasa helicopter po kami kanina at binabaybay ang Davao Oriental, wala pong duda na sa aming nakita. Talagang nagbabalik na ang normalidad sa inyong lalawigan. Ibang-iba na ito sa nakita nating sitwasyon matapos ang paghagupit ng Bagyong Pablo. Sa lakas ng bagyo, halos mabura sa mapa ang ilang mga bayan. Isa nga po sa mga pinakamatinding tinamaan ang munisipyo ng Katiil. Nadurog ang mga tahanan, naglaho ang maraming pinagkukunan ng kabuhayan, napadapa ang mga puno, nasira ang infrastruktura at ilang araw ninyong tiniis ang kawalan ng tubig, kuryente at maayos na komunikasyon. Sa kuryente po, kakatapos ko lang kausap si Secretary Abad, tinawagan na rin po si Secretary Petilla at ang ating pong NEA Administrator. So, no? Tinawagan ko dahil ako'y nagulat na bakit meron pa palang lugar dito na hindi na ibabalik ang kuryente. No? Tapos ang sagot sa akin ay meron na ho pending request ang NEA. Sagot ng DBM, wala ho sa amin yung request. Tinatanong ko ngayon ng DOE, nasaan ba talaga yung request na yan? Buti pa, sa tagal ng beses kong tinanong sa inyo to, bago ako umalis sa Katiil, kailangan ko na matino at maayos. Okay? At talaga naman, alam ho nila tayo bihira humawalan ng pasensya, wag sana nila subukan. Subalit gaano makatindi po ang pagsubok na inyong hinarap, tinumbasan ninyo ito ng malasakit, damayan at dedikasyong bumangon. Agad din pong tumugon ang inyong pamahalaan sa obligasyon nitong maghatid ng ayuda sa mga nasalantang komunidad. Tulad po ng
508,234 food packs na po ang naipagkaloob natin sa mga apektadong pamilya sa Davao Oriental. Nangyaring bagyo na unang tinatag ng pamahalaan ng Task Force Pablo na umabot na sa 10.5 billion pesos ang nailalaan dito ng pamahalaan. Target din ayon sa Pangulo na makapagbigay ng pabahay sa 17,480 na pamilya at mabigyan ng permanenteng malilipatan na may ito mula sa Davao Oriental at sa Compostela Valley. Samantalang aabot naman sa 573.6 million pesos ang naipapamahagi na para sa Cash for Work program sa Davao Oriental at nabangan ito ng humigit kumulang sa 57,800 nating mga kababayan mula sa kahit papaanong maliit na pasahod dito po sa ating mga kababayan. Pagtitiyak ng Pangulo, hindi nito iiwanan ang mga nasalantang lugar, hindi lamang dito sa Davao Oriental, maging sa iba pa mga lugar. At narito naman ang tugon nitong si Governor Marañon. We are practicing convergence here, no? Kung what resources we have, the national and that of the national government, so they also have to complement our mga resources as well as our efforts. So parang we set actually the direction sa aming building back better, no? So yun. So yung ngayon ang aming talagang pagkakaabalahan is how to concretize our building back better agenda. Sa panghuli, ang sabi ng Pangulo, isang malaking karangalan para sa kanya na maglingkod bilang Pangulo, pansang hindi natitinag at lalong humihigpit ang pagbabayanihan sa harap ng mga hamon ng kalamidad. Mula po rito sa Davao Oriental, kasama si Julius Masayon at Eddie Arellano para sa Telebisyon ng Bayan, George Bandola. Maraming salamat, kasamang George Bandola.